Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jocelyn at ngayon ay pag-uusapan natin ang offloading sa Pilipinas. Bakit napakahigpit ng Bureau of Immigration sa pagpapalabas ng mga Pilipino para sa pag-visit sa ibang bansa? Ang US ay nagmo-monitor ng human trafficking sa Pilipinas. Ano po ba ang human trafficking? Malaking issue ang human trafficking hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kadalasan ang mga biktima ay mga babae at mga bata or kabataan. Ang pangangalakal ng tao o bentahan ng tao ay tinatawag na human trafficking. Illegal po ito. Illegal ang pagkalakal ng tao para pagsamantalahan sa paraang sexual o sa sapilitang paggawa. Pati na rin po ang pagkalakal ng laman loob ay illegal. Kadalasan ang human trafficking ay tinatawag ding modernong pang-aalipin. Human trafficking. So ito po ang dahilan kung bakit mahigpit ang Pilipinas tungkol sa pagpalabas ng mga Pilipino. Meron ng bagong panuntunan sa mga papalabas ng Pilipinas ng mga turistang Pilipino. Effective po ito sa September 3. So sa lahat po ng maapektuhang kababayan nating mga Pilipino, magiging istrikto na po ang mga requirements sa mga Pilipinong bibisita sa ibang bansa. Ito po ay update galing sa Interagency Council Against Trafficking. Kadalasan ang mga nabibiktima ay mga bata at mga kababaihan. So meron pong 2023 revised guidelines sa mga Pilipinong pupunta sa ibang bansa at may mga panuntunan na dapat pagtuunan ng pansin para kayo ay makalabas ng Pilipinas. Mahigpit po ang Bureau of Immigration sa mga babae at minor de edad na babiyahe palabas ng Pilipinas. May mga bagong panuntunan na sa mga Pilipinong turista. Ano po ang dapat gawin para ma-prevent ang offloading? Kung kayo po ay babiyahe palabas ng Pilipinas at kayo ay isang turista, depende po kung kayo ay may sponsor or wala. Ang mga requirements po ay nag-iiba. Kung meron po kayong sponsor, kailangang alamin ang lahat ng mga impormasyon tungkol sa inyong sponsor. Base po sa implementing rules na ipinalabas ng Interagency Against Trafficking, may mga update po ito sa mga turistang Pilipino at sa mga manggagawa na palabas ng Pilipinas. Unang-una, kailangan nyo po ng passport. Kailangan po valid po ang passport at least 6 months or 6 na buwan. Pangalawa, kailangan nyo po ng visa kung required ng bansa na inyong pupuntahan. Pangatlo, meron po dapat kayong boarding pass at pang-apat ay confirmed return ticket or round-trip ticket. Kung kayo ay babiyahe bilang isang turista, ano po ang requirements kung kayo ay walang sponsor or kung kailangan nyo pong mag-provide ng financial documents or financial capacity to travel para po kayo ay makabiyahe sa ibang bansa. Iwasan ang mga red flags kung kayo ay ini-interview ng Bureau of Immigration Officer. Effective September 3 of 2023, meron na pong tinatawag na primary inspection. So lahat po ng Pilipinong lalabas ng Pilipinas, whether kayo po ay turista or manggagawa, meron na pong tinatawag na inspection at tatanungin ang dahilan ng iyong pagbiyahe or purpose of travel. Dapat mag-provide po kayo ng dahilan para po kayo ay makalabas ng Pilipinas. Sa pangunahing inspeksyon, hindi po kayo papasa kung kayo ay nag-present ng fraudulent, falsified or tampered o mga peking dokumento or mga supporting documents. Yan po ang unang-unang dahilan para ma-offload. Pangalawa, kung ayaw nyo pong dumaan ng pangunahing inspeksyon or hindi po kayo willing na magpa-interview or tanungin ng Bureau of Immigration Officer.
base sa implementing guidelines ng Interagency Against Trafficking, meron pong tinatawag na secondary inspection. So dito po sa secondary inspection, tatanungin po ulit kayo ng dahilan ng pagbiyahe palabas ng Pilipinas. Dadaan po kayo sa secondary inspection kapag hindi po kayo nakapag-provide ng tamang dahilan ng inyong pagbiyahe. Pangalawa, inconsistent or paiba-iba ang inyong sagot or ang mga dokumento ay hindi sapat para maka-travel palabas ng Pilipinas. So, dapat mag-provide po kayo ng dokumento na sapat dahil sa purpose ng inyong travel. Pangatlo, hindi kayo makapag-provide ng proof of financial capacity. Lalong-lalo na po kung meron pong foreigner na hindi po related sa inyo. So, kailangan po makapag-provide ng evidence na kaya po kayong sustentuhan kung meron pong dayuhan or foreigner na magpo-provide sa inyo ng financial support sa inyong pagbiyahe. Mas mahigpit ang pagtatanong or pag-inspect sa inyo kung kayo ay babiyahin na may visa or walang visa sa mga countries or sa mga bansa na may mga alert level. Meron pong mga travel advisory sa mga bansa na mga dangerous or hindi po pwedeng ma-deploy ang mga Pilipino, or may mga bansa na hindi po nagde-deploy or meron pang deployment ban. So, yun po ang mga dahilan kung magkakaroon kayo ng secondary inspection. So, marami pa pong dahilan kung bakit kayo dadaan sa pangalawang inspection. Kung kayo po ay nag-abroad dati at kayo ay nagstay ng more than 6 months as a tourist at ibinigay nyo po ang maling impormasyon para sa inyong pagta-travel. Ang dahilan po ninyo ng pag-travel ay mag-work sa ibang bansa, kaya po kayo ay nag-stay more than 6 months. So, hindi po pwede yun. Another reason po ay meron kayong deferred or active deferred travel records. So, ibig sabihin, hindi kayo pinalabas ng bansa dahil may mga dahilan kung bakit kayo pina-stay sa Pilipinas. So, aktibo pa rin po ang pag-defer sa inyong pag-travel. At isa pa po, kayo po ay na-identify na pwedeng ma-traffic or mabiktima ng illegal recruitment. So, ito po ang mga dahilan sa pangalawang inspection. Sa mga Pilipinong turista na may self-funded travel, may mga requirements po ito. Ibig sabihin, wala po kayong sponsor at kaya nyong sustentuhan ang inyong pagbisita sa ibang bansa. Unang-una, dapat meron po kayong confirmed return travel ticket. Pangalawa, meron dapat kayong proof of hotel accommodation. Pangatlo, dapat meron kayong financial capacity or ang source ng income ninyo ay dapat consistent sa purpose ng inyong pagbiyahe sa ibang bansa. At pang-apat, proof of employment or equivalent na mga dokumento. Sa mga turistang Pilipino na merong sponsored travels, iba-iba pong klase ang magi-sponsor sa inyo, iba-iba rin po ang mga requirements. So, kung may sponsor po kayong kamag-anak or foreigner or hindi po kamag-anak or malayong kamag-anak or isang juridical entity or isang kumpanya, iba-iba po ang mga requirements. So, meron pong bagong panuntunan ang pinalabas. Effective po ito September 3rd. So, kung kayo po ay babiyahe by September 3rd or onwards, ito po ang mga bagong requirements. Ang unang classification ng sponsored travels ay mga kamag-anak within the first degree. Ito po ay either magulang, asawa, or anak. So, ano po ang mga requirements? Unang-una, PSA birth certificate or marriage certificate sa mga may asawa. Pangalawa, confirmed return ticket. At sa mga sponsor, kailangan po meron kayong valid passport at dapat meron kayong
permit, work permit, or residency sa ibang bansa. So, yun po ang mga requirements. Pangalawang klase ng sponsored travels, relative within 4th degree of consanguinity. So, mas marami po kayong kamag-anak. Halimbawa, pinsan, tito or tita, lolo, lola, mga pamangkin, yun po ay halimbawa. Ano po ang mga requirements? Original na affidavit of support or guarantee. Notarized po dapat ito ng Philippine Consulate abroad or apostilled documents. May mga requirements po ito. Pangalawa, confirmed return ticket. At pangatlo, original birth certificate or PSA birth certificate or marriage certificate. Sa mga babiyahe na may local sponsor or sponsor na nasa Pilipinas, notarized affidavit. Pangalawa, proof of relationship sa sponsor. At pangatlo, confirmed return ticket na kapareho din ng sa sponsor. Kung ang sponsor naman po ay hindi kamag-anak or isang kumpanya or juridical entity, ito po ang mga requirements. Original affidavit of support or guarantee, dapat po notarized po ng Philippine Embassy or apostilled po ito kung locally notarized. Proof of relationship, confirmed return ticket at registration papers kung ito ay isang juridical entity or isang kumpanya. Kayo ay merong experience na na-offload sa Pilipinas, pwede pong pakishare ang inyong experience sa comment section below. Salamat po sa pagsubaybay sa aking channel. Don't forget to like and subscribe at I hope everyone is staying safe and have a great day. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel.